Nagbabalik po tayo sa Ikaw na Ba? The Senatorial Interviews. Kasama po natin dating kalihim Benhar Abalos ng DILG. Tayo po'y napapanood sa Double B TV sa GTV. At napapakinggan po tayo sa Super Radio Nationwide. Kasama natin ang Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Iloilo, Super Radio Palawan, Super Radio Jensan at Super Radio Kalibo. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa aming Facebook page, Super Radio DCBB, at official YouTube account at Super Radio DCBB. Balik tayo sa pagtatanong kay Secretary Benhar. Yung usapin po ng bigas, Secretary. May ulat po ang Philippine Statistics Authority na mababa po yung produksyon po ng bigas natin noong nakaraang taon. Tapos nag-iisip na sila ng mga solusyon. May MSRP na, tapos yung deklarasyon po ng National Food Security Emergency na pipinto. Pero ba kayo nakikitang legislative solution para mapababa natin ang presyo ng bigas? At the very least, bigas na lang. Wag na nating problemahin muna yung baboy o kaya yung gulay. Bigas. Yun ang importante, bigas. Oh, well, number one, siguro let's review the rice tarification law. No? Ito'y ginawa precisely para pababain ng bigas. It's been, 6 years now. Kung di ako nakakamali, 2019 ito. Sa mga nakikinig po, ang ibig sabihin nito ay dati ang NFA ay pwedeng direkta mag-import para ipamahagi kaagad. At ito'y binuksan sa pribado at bawal na nga ang NFA sa lokal lamang. Yes. No? So, balikan natin ito. With this kind of, ito ba'y naging effective o hindi? Dapat bang buwagin na ba ito? Dapat bang amyendahan ito? That's one thing na napaka-importante po. No? Pangalawa, yung ating magsasaka, ito po yung tinatawag natin food security. No? Alam niyo, magandang ginagawa po ni Secretary Laurel at ng ating Pangulo. Dahil kung ikaw ay isang magsasaka, ang una mong problema ay ang puhunan mo. Kumakapit ka sa 5-6 kung minsan. No? Pangalawa, with climate change, babagyuhin ka. No? At pangatlo, yung amilyar ng lupa. So, sa pautang na ginagawa ngayon, maganda ang ginagawa ng DA, pero siguro, institutionalize na natin to. Kung maaari nga, pautangin mo na walang interest no? Kasama ng iyong mangingisda. No? At pagkatapos po nito, hindi lamang yun, yung crop insurance. Kasi ang crop insurance, only sa palayan court, tingnan mo other high-yielding crops. At higit sa lahat, ano ba itong binibigay mo premium? Abot kaya ba ito ni magsasaka o hindi? No? Kasi napaka-importante niya with the advent of climate change, hindi mo masasabi yung bagyo, imbis na isa lang, kuminsan tumatatlo pa isang buwan At yung drought mo humahaba. So dapat paghandaan ng gusto ito, lalo ng irigasyon, no? And I will say our Pangulo ay is on top of this, no? At at para sa akin hindi lamang 'yun. We used to be the exporter of rice, no? At ito'y during the 1960s. Pero nag-iba na yung dating mga nag-aaral sa atin, mga tiga Vietnam, Thailand, baliktad Sila pa nag-import. Ibalik natin ito. And the first things first, yung ating mga rice fields. Siguro yung pagbahid ng amilyar should be an incentive here. No? Kung pwedeng babaan pa nga ito para wag na maano pa into other things. No? At pangatlo, kung magsasaka ka o mangingisda, iisipin mo para ang kapakanan ng anak mo. Anyway, mga ayuda tayo, kamukha na sinabi ko, siguro isa na rin ito. Kasi ginawa namin sa Mandaluyong ito Binibigyan namin pabaon yung mga bata. Kung kaya natin gawin yun on that basis at makakompute para wala nang iisipin si magsasaka tungkol dito. Dahil mabaha ka na, maano ka pa, sunod-sunod ito kawawa naman. And it goes without saying, of course, yung infrastructure nito, kamukha ng mga silo, yung mga dryer, etc. na ngayon naman nakikita ko maganda plano at ginagawa ni ating Pangulo at of course, ni DA Secretary Laurel. Opo. Secretary, DILG Secretary kayo dati. Po. Under the Price Act, meron tayong Local Price Coordinating Council na pwedeng kumilos. Ano po? Yes, sir. Napakilos nyo ba yan nung mga panahon ninyo para yan ang unang nagmo-monitor po sa galaw at saka sa presyo sa bilihin sa palengke? Well, yes, umiikot po kami ng gusto doon and we make sure na talagang tumutugon sa batas ang bawat isa. Naalala ko nga noon nung umikot ako sa bawat palengke noon nung unang may kasama ko tiga DTI. DTI po ang primarily dyan, tumutulong lang po kami. No, kasama po ang DA noon. No? So malaking bagay din. At ito pa pala, bago ko lang makalimutan. No? Because of climate change nga,
Naalala ko nung mayor ako noon, alam mo, there's one thing kuminsan naman, baliktad. Masyadong mura yung mga gulay. Halos tinatapon nila, hindi ba? Nangyari yan eh. I think isa, Nueva Kamatis. Ecija, Opo, yung mga kamatis. kalabasa, merong ready market. Ang local government units, ang lokal na pamahalaan. Ginawa namin sa Mandaluyong, pinakyaw namin ito para makatulong sa mga probinsya naman, mga magsasaka, at binahagi namin sa sa urban naman. No? Imagine, if all local governments could do this, idirekta mo, ang laking bagay po nito. No, ang laking bagay talaga nito. At marami naman nangangailangan sa amin sa Mandaluyong ng mga gulay. No? So this could be a big project by Ano itself. yung binibenta nyo, Secretary? Kinukuha nyo sa mga magsasaka yung mga Yes. gulas, binibenta nyo ng mura sa ating Oo. mga Walang kababayan tubo. sa Mandaluyong. Opo. Yung kasi po yung panahon nung kung maalala nyo, mahaba ang drought, yung kanilang mga kalabasa, yung kanilang mga gulay, halos tinatapon na lang sa kalye. So ito'y ambag na rin namin sa magsasaka. At the same time, nakatulong sa amin. No? Ilang buwan din namin ginawa iyon, noong mga panahon na yon. So siguro through ULAP, Union of Leagues of the Philippines, no? Through League of Cities, through League of Provinces, pwedeng through sisterhood ito eh. No? Ito, Secretary, yung DA naghahanap ng venue para sa Kadiwa. Ang gagawa daw niya at maghahanap mga LGU. Yes, kaya importante nga, magandang project ng DA, talagang importante nito ang pakikipagtulungan. Yung chain, no? Yung tinatawag na yung pag-ikot nitong ekonomiya na to, no? From the produce down to the market, malaki matutulong ng local government units po rito. Secretary, all Korea, ano naman tayo? Langis. Langis. Ayan. Malaki na naman itataas ng may gasolina eh. Babawian tayo po tomorrow ng Naman. gasolina. Ano ba yun? Roll back ang konti, roll pa, presyo ulit taas bukas. Sus, Marios. Secretary, ang isa daw po sa pangunahing problema, bakit mabigat para sa mga consumer ang oil prices ay yung hindi natin kontrolado ang imports, ang supply. Paano ba natin masisigurado na stable ang supply natin at hindi tayo magiging shaky pag nagkakaroon ng problema sa pandaigdigang pamilihan? Siguro, ang nangyayari kasi ngayon, kung merong gera sa Ukraine at sa ibang bansa, we are at their mercy because let's face it, no, we are really dependent on oil sa nangyayari ngayon. So siguro let's still think about itong sinasabi nitong deregulation. No? Tingnan nating maigi ito, yung mula nung na-deregulate ito. Kailangan bang balikan natin ito at magkaroon tayo ng polisiya rito para maggalawan ng mga currency, etc. More or less may panlaban tayo para may stable dito. No? Tingnan natin to. The first thing I will do is review that. Review. And Yes. yung issue tungkol sa buwis daw ng langis. Kung tatanggalin daw natin ng VAT excise tax, 3 pesos yata ang kada litro mawawala. Alam mo, it's on record, nung pinasa po yan, I was one of those who are against it. When I was a congressman. No? Kasi ang sinasabi ko po noon, once lalagyan mo yan, baka tumaas ang lahat. No? Siguro pag-aralan natin, kung sakali man, baka bawasan natin ng konti. Kasi it's economies of scale naman yan eh. Alam naman ng ekonomista yan eh. Pakinggan natin what they could say on this. Matagal na naging problema ito, na ipasa into irrigation, kailan pa. Let's examine these policies. Pero malaking pera mawawala sa gobyerno, sa kaban. Pagka ginawa natin. Kaya nga sinasabi ko, ibabalansin natin eh. Let's review everything, let's look at the numbers, mawawalan ka nito, pero kung ito naman ang benepisyo, baka naman makatulong ng husto. Sa kuryente naman, Secretary, Yeah. pag kayo'y naging senador, ano bang maitutulong dyan? May batas naman tayo. Kailangan ba amyenda ng batas? Well, number one, no, meron tayong mga lugar na talagang wala pang sources ng kuryente. Sa Ipira Law, kung hindi ako nagkakamali, ini-encourage ang mga small rural cooperatives. No, dapat siguro bigyan ng incentives ito. Pangalawa, tignan natin ang mga renewable energy natin. No? Kasi I think, kung di ako nakakamali, their studies were only using 14%. Ang renewable po, ito yung solar, wind, tides, at nag-aalburuto tong Kanlaon at saka itong Tagaytay. Mapakinabangan naman tong Ataal, yung thermal energy. Yan po ang ginagamit ng mga Nordic countries. Sa kanila, they get their renewable energies mga 51%. Kaya medyo mura sila. Tayo, may studies, kung hindi ako nakakamali, 18% lamang. Na po pwede nating magamit pa ito.
let's look at that. Let's give some incentives here. Dami natin bulkan dito eh. Oh, totoo yun. At papakinabangan naman natin, hindi ba? At pangatlo, ito naging experience ko ito, Melo, Weng at Joel, no? Itong National Grid, nilapitan ako. Sinabi sa akin na for almost 5 years, hindi nila makonekta ang Mindanao at Cebu. O Why? nga ba? Bakit nga ba? Yung permit ng local government. Nako. So ang una kong ginawa, nag-create ako ng task force at ginawa kong head si Yusek Odi Pasaraba. Kung papayagan nila, walang problema, pero kung hihindian nila, give me a good reason why. Pinapasyokos ko. In a period of 6 months to 1 year, 24 transmission line ang naikabit kagad. Ganon. Imagine mo, nung araw walang kuryente, ngayon meron na, napakasimple lang permit. Permit So lang if pala. ever yun ang titignan ko talaga, bubusisiin ko yan. Di ba, Secretary, meron tayong batas dyan yung sa ease of doing business? Yeah, the red tape, yung ARTA. Oo. Yes. Kaya nga yung ang sinasabi ko, dapat tignan natin ito kasi maraming bagay na bumabagal just because of this red tape. Bakit kaya? Well, pero importante, yung batas natin dito dapat ma-implementa ng gusto. Pero Secretary, para daw- That's prime example. At that's on record, nagawa po namin during our time. Magkano kaya pala dapat ang tanong? Hindi bakit. Secretary, isa daw sa paraan para agad-agad maramdaman nating lahat yung pagbaba ng singil sa kuryente ay pagtanggal ng systems loss. Yan. Pero ilang beses na po itong inilalaban sa Kongreso, hindi magawa na mga butihin nating mambabatas. Kaya niyo bang panindigan niya sa Kongreso yung laban sa systems Well, loss? let's look at the studies here. Anong systems loss? Anong systems loss? Ano ang studies po nito? Ano ang mga epekto po nito? Bakit ginagawa nila ito? Pabayaan nyo, unang-unang bubusisiin po natin yan. Yung Systems loss. nuclear energy, okay ka ba doon? Alam nyo, ganito lang yan eh. Para umunlad tayo, para mag-manufacturing tayo, importante mura kuryente. Paano ka pupunta rito kung gagawa ka ng kotse, kuryente palang mahal na. Mahal na. Pero once mapababa mo ito, maniwala kayo, dadami kumpanya at higit sa lahat, dadami trabaho. Ngayon, ang nuclear energy ginagawa naman sa buong mundo. Look, sa Japan, tignan nyo, nasa ano pa nga yan, hindi ba? Sa lahat ng ano. Pero ako, naniniwala ako, at merong mga maliliit lang na prototype na po pwede nating gawin as long as it is really safe. No? Yeah. So okay kayo doon sa nuclear Okay energy? po ako ron. Opo. Okay. At sa issue ng pangkalusugan, pag-uusapan natin dahil lang dito daw sa Pilipinas, Secretary, bawal magkasakit. Dahil Mahal mahal magkasakit. No? Oo. Pero sasagutin ni Secretary, marami pa ho tayong tanong mga kapuso sa ating pagbabalik. Ang Ikaw na Ba, the senatorial interviews ay magbabalik sa ilang sandali. Oras po natin, 8:34. Standby. Ikaw na ba? The Senatorial Interviews.